Sabi naman ni Defensor, mga kababayan, si Mike Defensor, eto daw ho. Si Otesa daw, Gutesa daw ho ay may protekta daw. Marines protecting Orly Gutesa, sabi daw ho, mga kababayan, may pumuprotekta daw sa kanya doon sa pagsasalaysay niya. Meron ba? Totoo lang ha. Anyway, former anak kalusugan, representatives. At ito pa sabi ni Mike Defensor, ayoko naman pong madawit dyan, ganyan. Ayoko naman pong masali dyan. Kumbaga, lumapit lang sa akin tong si Gutesa. Tapos, ilinapit ko kay Rodante Marcoleta. Okay na ho sa akin, pero ayoko pong maano dyan. Pero, alam na alam niya lahat, yung mga Marines protecting daw Orly Gutesa. Sabi ho ni Mike Defensor. Di ba? Tingin ko ako, naniniwala ho ako mga kababayan doon sa mga nagsasabi na si Defensor ang nasa likod nito. Naniniwala ako sa kanila. Former anak kalusugan, representative Mike Defensor said that Orly Gutesa, who claimed to have delivered cash-filled luggage to ako Bicol Representative Elizalde Co. and later Representative Ferdinand Martin Romualdez is under protection of his fellow Marino. Ayan, may backup support daw ho. Saan? This was disclosed by Defensor in an interview with broadcast journalist Pinky Webb. Ito. Sandali, panood ko sa inyo. Panood ko sa inyo, mga kababayan. Asan ba yung Yung ito. Ito. Chances that may happen kasi dahil nga dito sa pag-deny ni Attorney Pichi Rosas Espiras regarding, notarizing, signing, or participating rather in the said document. Some senators might, or actually have said, I think it was Senator Erwin Tulfo who said that posible ang mawala ng saysay yung testimony niya. Sa umpisa pa lang ho, walang saysay na. No? Yung pagkakagulo-gulo, yung kung ano-anong mga sinasabi, nung bata ni Marcoleta, nung witness ni Marcoleta, doon pa lang ho, wala nang saysay eh. Wala nang naniniwala eh. I'm not sure if those were the exact words, sir, but to that effect. What do you say to that? And a possible background check on Gutesa, is that something you welcome, sir? Yeah, I think. Pag nilaliman pa yung background check, sabi nga makikita pa daw naging security ng mga Duterte o ni Inday Sara Duterte. Sabi ho It's fine. I mean, it's they should do a background check if they feel it and if they want to. Bakit hindi umattend doon sa DOJ? Di ba? Ba't hindi pumunta doon sa DOJ? Bakit kaya? Hindi, sa totoo lang ho, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, sa sitwasyon ni Gutesa nung nandoon po siya sa Senate, mga kababayan, ang hirap na po noon. Nakita mo nga, doon pa lang ho, nandun pa katabi si Marcoleta. Katabi ba? O kasama si Marcoleta at kasama yung isang iiling-iling na matanda, yung nagsesenyas-senyas doon, hirap na hirap po eh. Yun pa kayang mag-isa siya doon kaharap kasama yung DOJ. Tinatanong, ano ba ka talaga totoo? Ano ba alam mo? Ganito, ganyan. Kaya hindi na inatinad na yan. Kaya ho, mga bossing, yung sinasabi ni Gutesa doon mismo sa hearing na inaalok siya ng, gusto mo ba ganito, witness protection program. Tingin ko, naturuan na din yan. Wag sabihin mo, wala, ayaw mo. Kasi syempre, kapag gustuhin niyang witness protection program, sige, maglahad ka sa amin. Ikwento mo, isalaysay mo sa amin sa DOJ. Kapag nagkakwentuhan na, nagka-attendan na ho doon, mga bossing, tapos iba yung salaysay. Baka sipain ho yan palabas ng building. I think they should call Paul and Mark, Paul Estrada and Mark Estay to the Senate committee hearing. As far as the testimony or supposedly they're saying it's not notarized, it's up to the Senate. Pero, for me, it saddens me that there's this opportunity that we can correct the situation. May magagawa tayo para sa bayan, narinig natin lahat. Actually, kaya naman lumabas tong si Sergeant Gutesa, kasi nagulat din siya when he found out na yung perang dinadala nila. May ganun si Mike Defensor. Kasi nagulat etong si Gutesa, kasi may perang ganito, ganyan may perang dinadala Sila pala nagdadala doon. Nakonsensya, sir.
Tapos narinig niya yung flood control, tapos magkano yung kinukuha ang pera. So, this was also in the minds of those doing their jobs with Congressman Saldico. So, it's up to the Senate. But what I'm saying is, I have no political motivation here. Wala akong Wala daw political motivation, no? Si Mike Defensor na DDS, gumagano. I have no political motivation here. agenda. Nagkataon siguro, he knows that I'm close to Senator Marcoleta. Wow, di ba? Close lang daw. Sabi niya, wala ako dito. Walang political motivation dito, pero alam niya lahat. Di ba? Alam niya lahat, mga kababayan, pati yung mga Marines na pinoprotektahan daw po si Orly Gutesa, alam niya. He wanted to say these things. He wanted to reveal what is happening. It's up to the Senate and to the government. But Yeah. I think this is our chance, the opportunity for all of us to really clear the issue and to get to the bottom of this problem. Congressman, I did want Hindi, kapag sa umpisa pa lang, alam mo na at halata na sali-saliwa, hindi tugma-tugma yung mga pinagsasasabi, tutuloy ka pa ba noon? Bobo na lang ang tutuloy noon, Mike Defensor. to ask you bakit si Senator Marcoleta at sinagot nyo na nga po dahil alam nila na malapit kayo kay Senator Marcoleta. Sino ho bang may alam? Si Middleman, yung naging common friend po, o si Sergeant Gutesa mismo? I'm assuming it's the person. Sergeant Gutesa. I think a lot of people know that, but in this particular case, it was Sergeant Gutesa who really told me about it. And ang gusto niya talaga makausap was Yes. Senator Marcoleta. Okay, a denial from former Speaker Martin Romualdez. I want to put this up on screen. It was yesterday nang nilabas niya ito. Ang sabi Tingnan nyo ha, pakinggan nyo ho dito mga bossing. Yung sinasabi nilang pinagdeliveran ng mga maleta daw ho. nga niya po that yung sinasabi kasi ni Sergeant Gutesa na nagdala siya umano ng pera beginning December 2024, the former speaker was saying that that house that was mentioned by Sergeant Gutesa has been undergoing renovation since January 2025. Sino naman ang magpapadeliver? Dito mo deliver. Napakadaming construction worker dito nang makita, mabuko yung mga pagnanakaw natin sa bayan. Sino naman magpapadala ng ganun dun? At sino ang tatanggap doon? Nire-renovate daw ho, mga kababayan. Yung bahay na yun. So, doon pa lang daw ay mali na. Yes. Yeah, for me, again, I think it's something that should be taken up if they want to take it to the Senate committee to strengthen their evidence, or they want to take it up in court when they eventually file. Pero di ba, Pinky, if we're the ones investigating, the first things we have to establish is sino pa yung dalawang tao. Like I mentioned kanina, minention na ni Alcantara. Talagang gusto nila, ituloy-tuloy lang. Ituloy-tuloy lang, ganyan. Sandali. Sa umpisa pa lang, mali na. Sa umpisa pa lang, kung ano-ano yung pinagsasasabi. Second is, totoo ba itong si Gutesa? Sino pa bang kasama niya? Did he really work for Saldico? Okay, sino-sino? Ito yung mga kasama, did you really do the delivery? Did you go here? Did you go there? And so on and so forth. So, Wala akong alam yan, ha? Wala. Wala yan. Ang tanging ano ko lang dito, ang tanging partisipasyon ko lang dito, ay si Gutesa, kakilala ko, tapos si Gutesa, close ako ni Marcoleta. Yun lang ang tanging partisipasyon ko dito. Wala akong political etchachuchu dito. Pero alas, lahat siya na nagkukwento eh. what I'm saying is, if you want to shoot down Gutesa from the very onset of what he was saying, fine. Kung yun ang tingin ng Senate committee, okay lang din sa akin, no? It's up to them. But if you want to really look into the details of what he was saying, if this is true, and check where this money is coming, hindi ka natin alam kung saan yung galing yung pera eh. For all intents and purposes, baka kung saan naman yun. But Boss, aaksayahin lang yung oras niyan. Kapag kayong sa umpisa pa lang, alam mo na hindi credible. Paiba-iba na yung mga sinasabi at hindi makakilos, hindi makapagsalita nang wala sa tabi si Marcoleta. Yun, boss. Huwag niyong gunggungin ang mamamayang Pilipino. Hindi niyo kayang gunggungin. Ito, yung kasalukuyang mamamayang Pilipino, mahihirapan kayong papaniwalain doon sa naratibo nyo ang mamamayang Pilipino. Anyway, mga bossing, alisin ko ito. No?
Ako po ang late, sabi ni Linda Amor. Bakit ka ba late lagi? Kapag ka nag-uumpisa na lang tayo, lagi kang late. Oh,